Hi guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, pag-usapan natin itong clinic claim ni Maharlika tungkol kay Aidel. No? Ito tayo dito sa umpisa. Okay guys, gagamitin natin yung clip na ginamit nila Secretary Paras sa claims ni Maharlika. Ayon dito kay Tulfo, Mr. Chair, aalis na lang ako. Ito ang sabi ni Tulfo daw. Hindi ko matiis, nakikita ko na parang ito mga polis pinagloloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya ito. Diyos ko po, hindi mo kaya? Nag-resign ka na. Hindi mo pala kaya maging senador eh. O doon ka na lang kay Lisa. Kasi dahil ka naka-backdoor bribe. Okay. Number one claim niya. Maliban sa 1 billion na bribe daw, backdoor bribe. Ano kaya sa tingin nyo exactly ang ibig sabihin dito ni Maharlika? Ano yung backdoor bribe na sinasabi niya tungkol kay Raffy Tulfo? Takay ng Tulfong to? Ano pa sabi niya? Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ni De La Rosa ang hearing. Sabi ni De La Rosa, naintindihan daw niya ang mga polis na hindi raw pwedeng naka-uniforme ang mga ito kung magsiserve ng warrant of arrest dahil baka mabulabog daw sa lugar. At sabi pa ni De La Rosa, naintindihan daw niya na yung procedure na yan kasi ginagawa niya nung panahon niya. Ganun daw talaga pag nag-serve ka ng warrant. Alangang mag-surveillance daw na naka-uniforme. Di bubulabog yung mga yan, so lalayas na yung mga subject kung naka-uniforme. Ang sabi pa ni De La Rosa, the worst thing na sasabihin sa akin, sinabihan yata siya na binibaby daw niya itong mga polis at kung hindi din daw niya matanggap kasi what's the use of being the chairman of this committee kung ibibaby ko kayo? Alright? Kapag nakita ko ang mga polis na totoo ang sinasabi, by all means, didepensahan ko rin, di ba? Bakit wawalang hiyain ang polis kung hindi dapat wawalang hiyain? Fair lang ako dito, sabi ni De La Rosa. Wala akong pinapaboran dito. The most insulting action is for that. Kasama mo dito, mag-walk-outan ka. Anyway, that is prerogative. Kung ayaw na niyang makinig sa hearing, nandyan naman yan. Okay, I'll talk about this. Alright? Kasi si Tulfo kasabwat. Si Tulfo kasabwat ni Lisa at ni Mel Robles. Excuse me. Second accusation, kasabwat daw, no, ni Aidel, or kasabwat daw si Aidel nitong dalawa, kay Lisa at ni Mel Robles. Okay? Hindi pala kaya, okay? Hindi mo pala kayang mag-interpolate dyan sa Senado, dun sa mga taong sa mga polis, no, hindi ko napanood yung exactong hearing. But magre-react lang ako. Kasi si Tulfo, di ba, bakit mag-walk out ka? Ang ang senador na para sa katotohanan at siya ay tapat sa kanyang trabaho at siya ay nandyan para sa katotohanan, para sa taong bayan ay hindi mag-walk out. Ibig sabihin wala kang bayag. Bakit ka mag-walk out? Dahil walang pera? Dahil pag nag-grandstanding ka, hindi ka kausapin ni Lisa na huwag mo nang puruan si Mel Robles, ito 1 billion sa'yo. Putang ina ka, Tulfo. Hayop ka. Ang alam mo lang na mga issue, mga kabit-kabit, na katulad mong nangangabit. Buisit ka, wala kang alam kundi exploit ang mga kababaihan. Exploit ang buhay nila. Puro pati pagkipagtsuktsakan ng mga private citizen, pinag-uusapan mo sa show mo. Tinatanong mo pa, alam mo, may napanood kasi ako sa reel, tinatanong mo pa kung nagtsuktsakan, yan ba ang matinong lalaki? Tatanungin mo ang babae na, nakipagtsuktsakan ka ba? Nakailan kayo? Puro kabastusan. Para lang kumita ng pera, isasalang mo ang mga kababaihan, ang mga vulnerable na mga mahihirap, mga kababayan. Pero pag sa actual, sa Senado, yung issue sa kawatan, kay Mel Robles, kay Lisa, sa PCSO, ikaw ang tunay na nagbi-baby. Hayop ka, Tulfo, magbabayad kayong lahat. Pagbabayaran nyo, hindi man ngayon. Pag kayo inaratay lahat, natumba na kayong lahat dyan dahil sa whatever. Pag siningil na kayo ng kamatayan sa lahat ng kasalanan ninyo. Going back, no?
going back dito sa sinabi ni, I mean, her claims, her accusations, mabibigat yan. Ako, I will be a devil's advocate to Raffy Tulfo. Kasuhan mo si Maharlika. Okay? Ako, ina-advocate ko rin niya kay F. Elisa eh. Kasuhan mo si Maharlika. Kasuhan niyo si Maharlika sa claims niya. Diba? Kasi ito, may usapin na tong corruption. Diba? Bakit ni-encourage natin tong mga taong to na magkaso kay Maharlika? Para maglabas si Maharlika by force ng mga ebidensya niya laban sa mga taong binabanggit niya. That's the only time na matitrigger at ma-force si Maharlika maglabas ng mga ebidensya niya. Is it good? Yes. It is good. It is good for those people na nakasahan niya, like Raffy Tulfo, who else? F. Elisa, BBM, Mel Robles. Magiging bad lang yan kung yung ebidensya ni Maharlika ay nagpapatunay sa kanyang claims. Diba? Ito yung problema dyan eh. Para sa kanila. Maraming mata at tenga sa Malacanang. Or mas probably nakapaligid kila PBBM. Na finifeed sa puting ahas nito ni Maharlika. Ito mga sinishare sa atin ni Maharlika, puro to inside story. Puro to inside information. We don't know this publicly. As you all know, kami, nagre-rely lang kami, whatever it is, kung nakikita natin publicly. Wala tayong access sa inner circle ng mga Marcoses or even ni Raffy Tulfo. So, we don't know what else ang ginagawa nila. Pati ng mata ko. So, dito sa mga sinasabi ni Maharlika, yun yung magiging challenge do sa mga taong kinakaladkad niya. Diba? I'm not saying na naniniwala ako kay Maharlika at hindi ko rin sinasabi na hindi ako naniniwala. Until such time na merong magpo-prove sa akin na nagsisinungaling si Maharlika. Doon lang ako magkakaroon ng, sabihin na lang natin na pipili ako kung totoo nga o hindi yung sinasabi ni Maharlika. Obviously, if they can prove that na hindi totoo sinasabi ni Maharlika, then it only means na nagsisinungaling siya at hindi ko siya dapat paniwalaan. As long as walang nagpapakita ng ganun, I'll stay in the middle and wait for progress. Diba? Ganun lang yun. Ngayon, in the coming days, hindi natin alam kung ano pa yung kayang pasabog ni Maharlika that will damage Raffy Tulfo. Him and his political career. Diba? If meron pa siyang karera after ng pagiging senador niya. Kasi so far, iba rin yung mga pinangahawakan ni Maharlika ng mga information. Pwede niya tayong gulatin in the coming days, pwede rin hindi. Pero ito, usaping public servant po to. This becomes a different story. Diba? Gaya nga rin sinabi ko nung una, sa mga sinasabi ni Atty. Glenn Chong laban kay F. Elisa at kay PBBM, nag-file na rin po siya ngayon ng tawag dito, congressional inquiry sa mga sinabi niya. Pinaimbestigahan niya na sa Congress. Ang tanong, magpo-progress ba yun? That we're not sure, that we don't know. Tandaan nyo, supermajority ang Congress. I don't think they will have an interest na ipa-impeach si PBBM based sa mga claims ni Atty. Glenn Chong. The way I see it right now, based sa mga na-experience ko in the last couple of days, iba po
umikot ang pera pagdating sa mga ganyang bagay. Hindi po hindi po mga santo o ang Diyos ang inaano rito, sinasamba. Pera. Kitang-kita yun ng dalawa kong mata. Pera. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share din na rin yung thoughts nyo. Kayo ba naniniwala dito sa mga claims ni Maharlika patungkol sa mga sinabi niya tungkol kay Aiden? If yes, bakit? And if no, well, kahit hindi na kayo magbigay ng explanation, most probably I would understand that. Pero with the yes, I would really love to hear your thoughts. I'll see you in the next video, guys.